Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Buong probinsya ng Sarangani isinailalim na sa state of calamity. Bilang ng mga nasawi sa lindol sa Mindanao, umakyat na sa halos 50. Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara hindi nag-cruise ang landas sa pagbisita nila sa mga biktima ng lindol. Sa isang eksklusibong panayam ng News 5, si VP Sara nagpasaring kay PBBM. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo. Nanay ng isa sa mga nasawing student athlete na si Rene Paterbonia humarap sa media matapos bumisita ang mga opisyal ng Ateneo sa burol ng kanyang anak. Pero sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Ang Philippine Sports Commission naman, tiniyak na may ginagawa silang aksyon. Hindi po binabaliwala ng mga taga-gobyerno ang problemang ito. Nasa Ateneo na raw ang desisyon kung dapat suspindihin si Coach Tab Baldwin. El Nino o mas matinding init ng panahon nagsimula na ayon sa Pag-asa. Ano kaya ang epekto niyan ngayong tag-ulan? Rene Paterbonia at Divine Abili binigyang pugay ng mga dati nilang teammate at coach. Nag-alay rin ng saglit na katahimikan sa PhilOil Pre-Season Cup. Eto na nga! Star Works artists umaariba sa kani-kanilang projects, mapateatro o pelikula. Sa 45 ang nasawi sa lindol sa Mindanao. Halos 500 naman ang sugatan. Sa kabila niyan, patuloy na hinahanap ang 17 nawawala. Kabilang ang batang inanod sa dagat. Live mula sa General Santos City, aniasa frontline sa balita si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao Exclusive. Brel, saan natagpuan ang mga na-recover ngayong araw? Julius, Cheryl, dito sa General Santos City, umabot na sa 15 ang bilang ng mga nasawi dito sa Lindola. Matapos ma-recover pa ng mga otoridad ang 2 bangkay kaninang umaga. Bumuhos ang luha ni Tatay Adnan Otomama nang kumpirmahin na ang 8 years old niyang anak na si Ersad ang laman ng itim na body bag. Si Ersad ang isa sa nawawala sa General Santos City matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Nakita raw ng isang mangingisda ang katawan ng bata na palutang-lutang malapit sa Jansan Fishport. Nang tumama kasi ang lindol, nasa dalampasigan si Ersad kasama ang kanyang 10 years old na pinsan na nawawala pa rin hanggang ngayon. Kaya ang lola ng 2 bata, panay ang panawagan na sana mahanap ng isa pa niyang apo. Sana naman ibigay rin ni Allah na matapos ito makabalik din kami at magkita yung kuya niya. Walang nakakatanggap sa kahit sino sa amin. Wala. Hindi namin inaasahan ito. Hindi namin gusto inaasahan. Nagbakasyon lang ang pamilya sa beach resort nang mangyari ang trahedya. Patuloy ang search and rescue operation sa 10 years old na lalaki. Sa barangay Kalumpang naman, nahukay ang isang bangkay ng lalaki mula naman sa gumuhong grocery store. Ang biktima kinilalang si Joey Diluvio, 39 years old at dicer ng pamilihan. Bagamat masakit para kay Nanay Juslinda na halos 3 araw na naghihintay, nagpapasalamat siyang nakita na ang anak. Kay sakit, bugat, pero wa ko'y mahimo. Tanggapon tanan namo ang tanan. Ang residente namang si Johnny Lindinaga, trauma raw ang iniwan ng lindol sa kanilang mag-ina. Siya ang kumuha ng video ng gumuhong fast food restaurant nang mangyari ang lindol.
Kwento niya, inihatid niya ang kanyang anak sa school saka pumunta sa fast food restaurant para sana bumili ng pagkain habang naghihintay. Trauma po yung mga bata. Every time sir na magyanig lang sir, umiiyak yung mga anak ko sir. Kahit tulog na tulog yan sir, babangon talaga yan sila para lumabas. Matapos kasi ang itinuturing na the big one ng Mindanao, sunod-sunod pang aftershocks ang nararamdaman. Ayon pa kay Johnny Lynn, patuloy ang pag-aantay nila ng tulong lalo't walang kuryente at tubig sa kanila. Julius, Cheryl, kinumpirma naman ni Mayor Pacquiao na may bansa gaya ng Dubai ang nakikipag-ugnayan at tumatawag para magpaabot ng tulong habang hindi bababa sa 1,000 aftershocks na ang patuloy na nararamdaman na dito sa General Santos City. Ilang residente naman nananatili pa rin sa mga evacuation center ng barangay o di kaya'y nagtutolda sa kanilang labas ng kanilang mga bahay dahil pa rin sa banta ng aftershocks. Samantala, Julius, Cheryl, nandito tayo ngayon sa Gumuhong Grocery Stores dito nga sa Barangay Kalumpang. Kung ilalarawan natin ito, halos hindi na makita ang unang palapag sa 3 floors ng gusali dahil sa pagguho. Sa mga oras na ito ay patuloy ang search and rescue operation sa isinagawa ng mga otoridad dito sa lugar. Aantayin pa muna na makita ang isa pang naiulat na babaeng natrap dito sa loob ng Gumuhong gusali bago sila magsagawa ng clearing operation. Balik sa inyo. Maraming salamat, Bril Montalvo. Nasa state of calamity na ang buong Sarangani dahil sa matinding pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol. May mga residente nang nanghihingi ng tulong sa kalsada dahil sa matinding gutom. Live mula sa Sarangani, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, nakakapasok na ba ang tulong sa mga lugar na isolated dyan? Sa ngayon, Cheryl, sinisikap ng mga otoridad na makapagatid na ng tulong dito sa bayan ng Glan, dito sa Sarangani, matapos nga ma-isolate ng bayan na ito. Pero sa ngayon, sinailalim na rin ang buong probinsya sa state of calamity. Sa kuwang ito ng isang residente sa Barangay New Aklan, sa Glan, Sarangani, kitang natabunan ng mga bato at lupa ang ilang bahay. Kasunod yan ang magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Nagkabitak-bitak din ng lupa kaya nasira ang pananim ng magsasaka. Nawalan tuloy ng hanap buhay ang ilan sa kanila. Na-isolate pa ang ilang barangay dahil sa tulay na nag-uugnay sa Glan at Malapatan. Kaya naman gutom ang inabot ng mga nasalanta. Ang ilan, pumwesto na sa gilid ng highway para humingi ng tulong. Number 1, sir, ang tubig at saka bigas. Kasi wala na kaming tubig doon sa bahay namin. Bumaba kami dito para maghingi ng tubig at saka bigas. Siyempre, masakit at wala nang pamumuhay. Naayos naman ang tulay, kaya nakakatawid ng muli ang mga tao at sasakyan. Kaya umaasa ang mga residente na may darating ng tulong. Ang sunod namang inaksyonan ng DPWH ay ang mga malalaking tipak ng bato na nakahambalan sa mga kalsada. Para maibsan na yung paghihirap ng mga kababayan natin dito sa munisipyo ng Glan, ginawa na ng paraan ng DPWH na ma-clear yung mga kalsada na nagkaroon ng mga landslide. Bukod kasi sa mga nasirang kalsada at mga nasirang tulay, mga ganito kalalaking tipak ng bato na nag-landslide ang nagpahirap sa mga bayan dito sa Glan. Kaya maraming barangay hanggang sa ngayon ang nananatiling isolated pa rin. Napinsala rin ang maraming gusali sa Glan. Kabilang dyan ang ilang paaralan, mga bahay at mga gusali ng LGU na posibleng di na raw muling magagamit. Nananatili ring walang kuryente at walang linya ng komunikasyon. Kaya ang mga tao halos magpanik na sa kanilang sitwasyon. Mabuti nang may nakadilikikuan ka ng wala pa sa classroom ang mga bata kay wala, mahirap, walang communication lahat at wala. Sa tala ng MDRMO ng Glan, 6 ang kumpirmadong nasawi habang 13 ang nawawala. Nasa 22,000 pamilya naman ang apektado ng lindol. Sa mga makeshift tent ng hospital sa Glan, inilagay ang mga pasyente. Habang ang mga residente, ginawang evacuation center ang plaza. Sa ngayon, mahirap pa marating dahil nga dun sa mga landslide at nasirang mga daan. Pero nagawan na ng paraan din ng ating DPWH yung ibang daanan, katulad ng isang tulay na passable na ngayon. Pero still,
mahirap pa rin ang makarating doon sa daan, sa Glan mismo. At ginagamit natin ngayon ay yung vessel ng Coast Guard para maiparating natin yung mga goods at lalo-lalo na yung mga pagkain at tubig doon sa lugar. Nasa 5 hanggang 6 na barangay pa sa Glan ang pahirapan pa rin ng assessment dahil sa mga landslide at sirang mga kalsada. Cheryl Julius, nagpatid na ng tulong si Sarangani Governor Rogelio Pacquiao sa mga nabiktima ng lindol. Nagpairam na rin sila ng Starlink at generator ang Office of Civil Defense para maging maayos ang komunikasyon sa bayan ng Glan. At sa ngayon, balikan ko lang yung tulay dito sa Malapatan na nireport natin kahapon. No? Sa ngayon, makita nyo sa aking luran, passable na to. At nakakadaan na anumang uri ng sasakyan, maliban sa malalaking truck, matapos tabunan nito ng DPWH. Pero ang problema, matapos yung halos 1 kilometer nitong kalsada na to papunta sa Glan, mga sirang kalsada rin yung aabutan nila at mahihirapan pa rin yung mga kababayan natin na matawid hanggang sa makarating ng poblasyon. Kaya nangyari, isolated pa rin ang halos 5 hanggang 6 na barangay dito sa Glan. Kaya humingi pa rin sila ng tulong. At sa video natin nga kanina, ipinakita natin yung mga kababayan natin halos bumaba na mula sa Glan. Naglakad sila para lang manghingi ng tulong. Problema kasi nila dito, tubig at kuryente. Yung kuryente kasi sabi ng cooperative nila, hindi yung problema sa kanila. Ang problema ay dun daw sa mismong transmission at wala raw talaga masupply ng kuryente. At pag walang kuryente, wala rin tubig yung kanilang pump. Kaya mga kababayan natin na gumagamit din ng poso rito ay kulay putik naman yung lumalabas. Kaya importante rito, Cheryl Julius, yung tubig na maiinom, yung mga bottled water na maaaring itulong ng mga kababayan natin sa mga na-isolate na barangay dito sa Glan. Cheryl Julius. Gary, ano ang tulong ngayon ng local government or provincial government, lalo na kung nangangailangan na sila ng tubig na maiinom? Sabi sa akin kanina ng ODC ay nagpadala sila ng mga supply sa pamamagitan ng Coast Guard. So gumamit na sila ng bangka, gumamit ng lancha, marating lang yung mga isolated area ng Glan, pero hindi sapat yung supply kasi meron pang isang isla na kailangan rin nilang supplyan. Kaya ang nangyayari, kung ano lang ang kaya ng grupo nila, yun lang muna. Pero talagang sobrang kapos 22,000 na pamilya kasi yung isolated at kailangan nila ng tubig, lalo na yung mga bata, yung mga sanggol na kailangan ng gatas, at walang tubig na supply. Yun yung isa sa malaking problema, kaya yung mga tao napipilitan maglakad, bumaba, mamalimos para lang magkaroon ng tubig. Cheryl. So yun nga, how about the national government? Malaking problema to, Gary, dahil sabi mo nga 22,000 na pamilya ang nangangailangan ng inuming tubig na maiinom. Yung pagkain, medyo mas makakatagal tayong walang makakain, pero yung inuming tubig, napakahalaga niyan. Kanina nga, Cheryl, dumating si President Marcos at nangako siya ng tulong ng 100 million pesos at tinanong nga natin yung Glan, ano maaaring tulong doon. Sabi nga niya, ginagawa nila ng paraan pero aminado siya na isolated nga yung lugar. Pero susubukan daw nila na maayos yung mga kalsadang nasira para kahit paano ay makapasok yung mga truck na supply ng pagkain at maiwasan na yung paggamit pa ng mga lancha na malalayong ikot. Imagine mula rin rito kasi sa Malapatan, patungo dun sa lugar na yon, ilang oras din, mga 4 na 5 oras kung maglalancha para lang marating yung pinaka point of destination ng supply ng pagkain. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Magkahiwalay na nagpunta kanina sa General Santos City sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng pangungumusta nila sa mga biktima ng lindol, ang bise nagpasaring sa Pangulo. Aniya sa Frontline sa Balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Dumating ngayong araw si President Bongbong Marcos sa General Santos City. Personal niyang ininspeksyon ang St. Elizabeth Hospital na isa sa pinakanapuruhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Kasama niya sa inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon at DepEd Secretary Sunny Angara. Nagbigay ng direktiba ang Pangulo na i-prioritize ang structural assessment ng mga ospital at health facility para masiguro ang agarang pagbabalik ng mga pasyente. Matapos ang inspeksyon, pinangunahan niya ang pamimigay ng ayuda sa mga biktima ng lindol.
lahat ng pamilya nang meron silang casualty na biktima, nasawi, ay magbibigay tayo ng tig 50,000 para sa kanila, para sa tulong. Inanunsyo niya rin ang 100 million pesos na tulong sa General Santos City para maipaayos ang kanilang City Hall. Ganoon din ang suporta para sa mga infrastruktura na nasira sa Sarangani Province at South Cotabato. Bumisita rin ang Pangulo sa ilang mga paaralan. Personal niyang sinuri ang pinsala na dulot ng lindol at nakipag-usap sa mga guro. Kausap ko yung mga teacher at sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. So bantayan din nila. We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience. Nauna nang inutos ng Pangulo ang whole of government approach o all-out response ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno sa pagtugon sa lindol sa Mindanao. Gaya ni PBBM, nasa General Santos City rin kanina si Vice President Sara Duterte. Personal siyang nakiramay sa pamilya ng ilang nasawi sa lindol. Nauna nang nagpadala ng food truck ang OVP para sa mga frontliner na rumisponde sa gumuhong gusali sa barangay Kalumpang. Kanina nagkaroon ako ng pagkakataon na eksklusibong matanong si VP Sara tungkol sa iba pang issue. Kabilang na riyan ang kaguluhan sa Senado. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo. Kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. Matipid naman ang tugon ni VP Sara tungkol sa issue ng quorum sa Senado. Gayon din sa kanyang impeachment case. Sabi lang niya, paghahanda ng impeachment trial ay iniwan ko na sa mga abogado. Sinabihan ko na rin sila na susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Umabot din sa General Santos City at iba pang lugar sa Mindanao ang tulong mula sa Angat Buhay Foundation. Namahagi sila ng hot meals at inuming tubig sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Kabilang rito ang mga evacuees sa Maasim, Sarangani at mga pasyente sa ilang ospital sa Jansan at South Cotabato. Si Senator Bongo bumisita rin sa mga lugar na napinsala ng lindol, sakay ng motor na siya mismo ang nagmaneho. Namigay ng tulong sigo sa mga residente sa Malapatan, Sarangani. Namigay rin siya ng mga bola para sa mga bata. Nakirami din siya sa pamilya ng ilang nasawi sa lindol. Sina Senator Alan Peter at Pia Cayetano, ibinahagi na nakarating na rin ang kanilang opisina sa Davao City, General Santos City at Sarangani para maghatid ng tulong. Samantala, isinusulong naman ni Senator Kiko Pangilinan ang karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief at rehabilitation efforts sa Mindanao. Inihain ni Pangilinan ang Senate Bill 2259 na humihiling ng karagdagang pondo para sa taong 2026 para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura at suporta sa mga naapektuhan ng lindol. Ilan sa mga paglalaanan nito ang pondo para sa irigasyon at ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda, mga school buildings, pagpapakabit ng kuryente, mga pasilidad sa mga paaralan, mga ospital at health facilities, pati na pagbili ng medical supplies. Iminumungkahi rin ni Pangilinan ang pondo para sa mga lokal na health facilities, infrastruktura gaya ng mga tulay at kalsada, relocation sites at repair assistance, pagsasaayos ng mga paliparan, terminal at iba pang transportation facilities. At pondo para sa mga apektadong LGU na gagamitin sa pagsasaayos ng mga gusali, barangay facilities at community-based programs. Nauna nang sinabi ng mga senador sa Gatchalian Block na idodonate nila ang 1 buwan nilang sahod para sa mga nabiktima ng lindol. Inaasahan din ang kanilang pagbisita sa Mindanao. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Sa ibang balita, patay sa pambubugbog ang isang menor de edad na PWD sa Parañaque City.
Suspect sa krimen ang 6 na binatilyong katransaksyon ng biktima para sa binebenta nitong shorts. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Akala nila ng ganon-ganon na. Labis ang hinagpis ng pamilya ng 14 anyos na person with disability sa Parañaque. Nasawi ang binatilyo matapos pagbubugbugin umano ng 6 na lalaki. Namamaga ang mata, duguan at tadtad ng mga pasa sa katawan ng biktima. Sa tindi ng pagkakabugbog, naapektuhan ang kanyang utak na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Kwento ng ina ng biktima, Biyernes nang magpaalam na lalabas ang kanyang anak na si John Raven, pero hindi na ito umuwi. Kalaunan ay nabalitaan na lang nila mula sa mga pulis na nasa ospital na ito. Pinagtulungan daw siyang gulpihin ng 6 na binatilyo. Tingin ng pamilya ng biktima, pinag-interesan ng tinitindang shorts ng biktima. Kung short lang yung target nila, edi sana tinakbo na lang nila. Wag na lang nila sana saktan to. Kasi PWD to eh. Anong laban ng PWD sa laki ng katawan nila? Hindi ko po matanggap, ma'am. Kasi first time ko talaga nakita siyang ganun. Sabi ko, bakit bigan niya ng mukha mo? Sabi niya, sorry ma. Sorry ma. Sabi ko, bakit? Ano ba yan? Wala na, nanghina na ako. Nung time na yun, sabi po ng doktor na lumapit po daw ako. Sabi ko, bakit sinong gumawa nito? Sabi niya, sorry ma. Ang dami nila. Bago nasawi, natukoy pa ng binatilyong person with disability ang 6 na bumugbog sa kanya. Pawang mga miyembro raw ito ng isang gang. Allegedly, nag-meet up sila together with yung ating isang witness. Then, kasi itong victim is nagtitinda siya ng short through online. So, nag-meet up sila doon. Then, after the transaction, yun na, nangyari yung pambubugbog. 4 sa kanila ang nahuli na at nasa kustodiya ng DSWD. Pinaghahanap naman ang 2 iba pa. Posibleng kasuhan ng murder ang mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Sumuko at nagsorry na ang driver na nang hit and run ng isang HPG rider sa SLEX. Pero bago yan, tinangkapan itong ibenta online ang kanyang sasakyan. Nasa frontline ng balitang iyan si Mobile Journal Jazz Paredes. Sumuko na sa mga pulis ang driver na naka-hit and run ng isang patrolman ng PNP HPG kamakailan. Kinilala siya bilang si alias Junjun, 21 anyos na Indian-Filipino national at residente ng Marikina City. Kasama niya sa pagsuko ang kanyang mga magulang. Nakaharap din ito ang nabanggang HPG personnel na si Patrolman Jeric Ayaay at humingi ng tawad. Sa salaysay nito sa pulis, hindi raw niya sinadya ang insidente. Ang ano niya is natakot, nataranta. So yung instinct ba na pag na-involve sa aksidente, yun naman ang usual nating ano. So still, sinabihan pa rin namin na meron siyang accountability din sa nagawa niya, tinakbuhan niya, na-aggravate lang. Sa investigasyon, tinangka pa raw ibenta ng driver ang kanyang SUV sa pamamagitan ng pagpo-post nito online. Naabutan pa ng mga pulis sa isang talyer sa Antipolo ang sasakyan na sumailalim na sa repainting. Kanina, ipinakita sa media ang sasakyan. Makikita ang mga ipinaayos na bahagi nito na na-damage dahil sa pagbangga sa motor. Sabado nang mangyari ang insidente kung saan nag-overtake ang SUV para pumasok sa center lane habang ang pulis ay papasok din kaya nangyari ang salpukan. Nakita natin kasi merong nakapag-provide sa amin ng backcam footage ng sasakyan kung saan criss-cross talaga yung takbo niya, as in mabilis. Hindi natin alam kung anong intention niya doon. Kahit naman humingi ng tawad, sasampahan pa rin ng driver ng mga kasong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property at paglabag sa Article 275 ng Revised Penal Code o abandonment of one's own victim. Irerekomenda rin ng PNP HPG na i-revoke ng LTO ang kanyang lisensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Jazz Paredes, News 5. Sugatan ng isang TNVS rider at ang babaeng angkas nito matapos madisgrasya sa isang intersection sa Cebu City. Sumalpok sila sa ambulansya na siya na ring nagdala sa kanila sa ospital. Naasa frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas Exclusive. Sa CCTV footage na ito, maluwag ang kalsada sa intersection ng Juana Osmeña at Donosi Avila Street. Madaling araw nitong Sabado. Maya-maya makikita ang paparating na ambulansya. Pagdating nito sa gitna, biglang sumalpok dito ang isang motorsiklo at nakaladkad ang rider. Ang angkas naman itong babae, tumilapon at nabagok ang ulo.
Agad lumapit ang TNVS rider sa pasahero. Bumaba rin ang sakay at driver ng ambulansya. Isinugod nila ang rider at angkas nito sa ospital. Sa tindi ng pagkakabangga, nayupi ang harapang bahagi ng ambulansya na pagmamay-ari ng Barangay Luz. Ayon sa kapitan ng barangay, mabagal lang ang kanilang takbo noong mga oras na yun. Mabagal lang naman ang takbo nila dahil nagpapakarga lang sila ng gasolina. Hindi naman sila nakasiren dahil wala naman silang sakay na pasyente. Natroma ang aming ambulance driver. Yun pa lang ang unang beses na naka-aksidente siya sa matagal niyang pagiging driver. Pero ayon sa Cebu City Traffic Operations Office, parehong may pagkukulang ang dalawang driver. Both parties, parang pare-pareho sila ng speed. So, walang caution na nangyari. Supposed to be dapat in every intersection, magpo-caution na yung driver for safety driving. Dapat hindi ka dire-diretso pag intersection. Nakalabas na ng ospital ang babaeng pasahero pero kinailangang tahiin ang kanyang ulo. Ang rider naman na-dislocate ang buto sa likod at kailangan pang operahan. Nadaan sa areglo ang nangyari matapos akuin ng barangay ang gastos sa ospital ng mga biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Target may balik sa loob ng isang linggo ang commercial flight sa General Santos International Airport habang ang ilang pantalan na napinsala ng malakas na lindol pansamantala munang isinara. Narito ang Frontline Report. Bumagsak ang mga kisamet pader, basag ang mga salamin at nagkalat ang mga gamit. Yan ang tumambad sa Department of Transportation nang inspeksyonin nila kahapon ang General Santos Airport matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Isa sa mga napinsala ng lindol ay ang control tower ng airport kaya hindi muna magagamit ang paliparan para sa mga commercial flight. Tanging government at humanitarian flights lang sa ngayon ang pinapayagan. Kanina lang, malinis na ang mga kalat at debris sa paliparan. Target ng DOTR na maibalik ang commercial flight sa susunod na linggo. Make sure na restored na po last night, pati yung water supply. Lahat po yan inayos na po natin. Para po ngayon, sisimulan na lang po natin yung pag-aayos ng designated area where we can do a partial operation. Dahil ilang bahagi lang ng airport ang ligtas na magagamit, kinakailangan nilang makipag-ugnayan sa mga airline para sa pag-schedule ng flights. More of a coordination sa airlines po natin. Ngayon, since a portion na lang po ng ating airport ang magagamit na safe, kailangan may proper scheduling po yung mga flight. Otherwise, magkukumpul-kumpul po yung mga pasahero. Isa sa ilalim naman sa emergency procurement ang pagsasaayos ng paliparan, lalo't karamihan sa mga bintana ng airport ay gawa lamang sa ordinaryong salamin. Ibig sabihin, madali lang daw itong sumabog oras na may sakuna tulad ng lindol at typhoon. Mga windows and everything. At sumasabog po yun kapag may lindol o may typhoon. Dapat yun kahit na tempered po dapat yung glass or may film na nakalagay. Para kapag ganitong malindol, kahit nababasag, hindi sumasabog. Hindi po tempered yung mga salamin. Papalitan din daw ang buong kisame dahil mabigat ang mga materyales na ginamit dito. Kukuha mula sa Quick Response Fund ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng 35 million pesos para sa pagpapaayos sa Jensan Airport. Pero tinatayang aabot talaga sa 150 million pesos ang kabuoang halaga nito. Aalamin din daw ng kagawaran kung sumunod ang mga kontraktor sa plano ng ipagawa ang paliparan. Sa ngayon, hindi rin magamit ang pantalan sa Cagayan de Oro City. Nagkabitak-bitak ang mga kalsada roon. Noong araw na lumindol, nahulog na sa mga bitak ang ilang gamit ng mga pasahero, pati tricycle, muntik ring mahulog. Sa Mabila Port sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental naman, ilang mga bangka ang sumampa na sa mismong kalsada matapos anurin ng dagat noong lumindol. Isinara muna ang pantalan habang patuloy pa ang ginagawang pag-i-inspeksyon dito ng Philippine Coast Guard para malaman ang lawak ng pinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Unti-unti pang binibigyang linaw ang pagkamatay ng dalawang basketball players sa gitna ng Ateneo team building activity sa Aurora. Pinaiimbestigahan na ng NBI ang nangyaring trahedya. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan,
si Gio Robles. Gio, ano ang mga natuklasang detalye sa insidenteng ito? Cheryl, asphyxia by drowning ang sanhi ng pagkamatay ng student athletes na si Rene Batebornia at Divine Adili base sa kanilang medico legal. Lumalabas din sa inisyal na investigasyon ng Aurora Police na may 2 pang kasamang nalunod o malunod sina Baterbonia at Adili sa dagat na sakop ng Dipakulao, Aurora. Nakahimlay na sa kabaong nang muling masilayan si Rene Baterbonia ng kanyang pamilya. Isa si Rene sa 2 miyembro ng Ateneo Blue Eagles na nasawi sa kasagsagan ng kanilang team building activity sa Dipakulao, Aurora noong June 8. Boy guys, see you next month. Base sa medico legal, asphyxia by drowning ang sanhi ng pagkamatay ng 2025 palarong pambansa MVP ayon sa Aurora Police Provincial Office. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Aurora Police na 4 ang napaulat na tinangay ng alon sa nasabing team building activity. 2 sa kanila ang nailigtas. 4 yung allegedly na nalunod, pero po yung 2 ay nakabalik. Tapos po yung 2 ay nawala. Bigla po silang nahila sa mas malayo na parte ng dagat at hindi na po sila nakita. So nagkaroon po agad ng paghahanap after several minutes bago po sila nakita. Tumagal ng higit kalahating oras bago nahanap ang mga biktima. 5 dipa ang layo mula sa dalampasigan. Base sa salaysay ng pamunuan ng hindi pinangalan ng resort sa mga otoridad, nangyari raw ang insidente sa bahagi ng dagat 300 metro ang layo mula sa resort. Hindi raw nagkulang ng paalala ang resort sa grupo na huwag lumayo para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa salaysay ng 2 pang muntik malunod, nakalinya silang lumusong pero nakabalik agad ang iba sa Pampang. Sa panayam naman sa programang Ted Filon at DJ Chacha, nilinaw ni Police Major Lorena Bautista na walang nakitang pasa sa katawan ni Baterbonia at Adili. Yung claim na maraming pasa, meron ho ba kayong kayang paliwanag doon? Kung sakasakali man pong maaari nyo sagutin po, Major? Yes, sir. Based po dun sa investigation na kinandak, wala naman pong sign, sabi nga po dun sa statement po nitong ating MDRM o ng ating responders, wala pong bruises or pasa na nakita dun sa mga biktima nung sila ay ma-recover. And until now, we are waiting po dun sa medical legal report from the hospital at hindi pa po na ibibigay sa atin ito. Kinumpirma rin ng Aurora Police na wala pang sinumpaang salaysay na nakuha sa teammates ni Baterbonia at Adili na kasama nila bago sila masawi. Tanging coaching staff pa lang daw ng koponan ang nakapagbigay ng joint sworn statement. Ang malinaw sa ngayon, naglalakad sa tabing dagat sina Baterbonia at Adili bago tinangay umano ng malakas na alon na humatak sa kanila sa malalim na bahagi ng dagat. Gaano kalalim niya daw yung tubig sa salaysay po ng testigo? According sir, hanggang hita po ng ating mga biktima. Tinangay po sila ng rip current. Movement po iyon ng tubig sa ilalim po. Opo, parang hinigop sila ng alon papunta po sa gitna. Ganun ho ba yun? Hindi ko po sila ng rip current, sir. Yung current po kasi sa ilalim po siya ng tubig. Samantala, inutusan naman na ng DOJ ang NBI na bumuo ng task force para magsagawa ng investigasyon sa insidente. Sa Setyembre ang Season 89 ng UAAP pero hindi pa siguro dyan kung sasali ang Ateneo Blue Eagles matapos ngayong nangyari sa mga player nito. Tinanong natin dyan si UAAP Executive Director Rebo Sagisag. Pinapaubaya na raw nito ang desisyon sa pamunuan ng Ateneo de Manila University. Nasa Ateneo, ika nga ang bola maging sa usapin ng sanctions na posibleng ipataw kay Coach Tab Baldwin. Isinusulong ng Philippine Sports Commission ang batas para i-regulate ang propesyon ng pagkukoach. Nagpaabot ng tig 200
250,000 pesos ang PSC na financial assistance sa mga pamilya nga ni Baterbonia at Adili. Sa isinagawang stakeholders meeting ng PSC, siniguro nila na hindi na mauulit ang ganitong trahedya. Pakinggan po natin ang pahayag mula sa PSC. Hindi po binabaliwala ng mga taga-gobyerno ang problemang ito. At meron pong makakausap ang mother ni Rene in solving this problem. Nakatakdang bisitahin ng mga opisyal ng PSC ang pamilya ng namayapang si Rene Baterbonia ngayong gabi. Cheryl, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Nakaburol na ngayon sa Quezon City ang labi ng Ateneo student athlete na si Rene Baterbonia. Ang ina at dating mga teammate ng yumaong atleta, labis ang panlumo sa kanyang pagpanaw. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, sino-sino mga nakita mong nakiramay dyan? Julius, bagamat limitado lamang muna sa mga kaanak at malalapit na kaibigan nang buksan itong burol ni Rene Baterbonia dito sa Quezon City, nakita natin ang kanyang mga teammates at mga coaches mula nung high school, pati na rin sa Ateneo de Manila University na kanyang papasukan ngayong taon na dumalaw na dito sa area para nga makiramay. Pero kasabay nito, marami pa ring tanong at tila nakukulangan pa ang nanay ng biktima sa kung ano ang sinapit ng kanyang anak sa naturang insidente. Kahit sa likod ng mga pader, maririnig ang malakas na iyak at sigaw ng nanay ng nakaburol ngayon na si Rene Baterbonia sa Quezon City. Nakasabit pa sa kabaong niya ang dalawang jersey ni Rene noong high school. Isa si Rene sa dalawang nasawing student athletes ng Ateneo de Manila University kasamang Nigerian national na si Divine Adili habang nasa team building activity ng basketball team sa Aurora noong Lunes. Sa muling pagharap sa media ng pamilya ni Rene, tila naubos na ang luha raw ng ina nito. Ilang beses daw pinaliwanag sa kanila ng mga kasamang coach sa team building na walang suot na ankle weights o pampabigat sa paa mga players. Aksidente lang daw ang nangyari. Sinabi nila na aksidente lang daw and then ngi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Nilinaw din ng pamilya ni Baterbonia na marunong naman lumangoy si Rene. Pero paliwanag daw sa kanila ng mga kasamang coach, sunod-sunod na malalaking alon ang naranasan ng kanilang team. Sabi ng mga coaches na andun, at first calm pa daw yung dagat. Tapos may malaking alon daw na, yung first alon daw, yung mga players, parang nag-enjoy pa daw. Yung second pati third alon, doon na parang na-scatter sila. So, yun, sabi nila, yung nakausap namin ng mga coaches, sobrang bilis daw ng pangyayari. Kinumpirma rin daw sa kanila na mula 2017 ay ginagawa na ang boot camp na uri ng training ng basketball team. Through the years, parang ini-improve daw nila na parang mas hindi na mas safer yung kaya parang sa kanila din parang first time din talaga na kahit since 2017 until now first time nangyari yung every year doon nila ginagawa pero first time daw to na may mga namatay. Sa ngayon, sinagot ng universidad ang burol ni Rene sa Quezon City. Handa rin daw nilang sagutin pati ang pagbiyahe ng labi oras sa dalhin sa probinsya. Kabilang sa mga nakirami sa burol ni Rene ang mga dati niyang teammates nung high school. Nung nalaman ko, parang napakasakit kasi parang hindi ko na siya teammate, para ko na siyang brother eh. Kasi sa 2 taon na nagsama kami, grabe yung experiences, yung challenges namin. Sama-sama kami sa games or sa kahit anumang lakad, kasama ko siya palagi. Rene is such a good friend. Napakabait kasi ni Bobet. Tapos yun, nung nalaman namin, gano'n lang nangyari sa kanya. So, as teammates, alam namin kung gaano ka mabuting tao si Bobet.
Bilang bahagi ng basketball community, nagpaabot din ng pakikiramay ang presidente ng Media Quest at ng Samaang Basketball ng Pilipinas na si Ricky Vargas. Sa kanya namang X-account, nagpost din ang SBP chairman na si Manny V. Pangilinan. Inilarawan ni MVP na men of promise ang dalawang atleta na nagbigay ng liwanag sa mundo. Ang kanilang alaala ay patuloy raw na dadalhin ng mga nakakakilala sa kanila. Julius, sa mga oras na ito nananatili sa loob ng chapel yung mga teammates ni Rene at ni Divine Adili na Nigerian national ng Ateneo de Manila University basketball team. At sila or ilan sa kanila ang pinaniniwalaang kasama ni na Rene at ni Divine sa nangyaring ang team building activity. Pero mailap sa media, di pa talaga sumasagot sa aming mga tanong ang mga naturang basketball players or mga student athletes sa kanilang pagpasok dito sa lugar. Samantala, yung isang nasawi na basketballista na si Divine Adili, may mga dumating din siya na kaanak dito sa punerarya, lalo't nakatakdang ibiyahe pabalik ng Nigeria ang labi ng naturang Nigerian national. Sa ngayon kasi, kumpara sa ginawa kay Rene na isinilalim sa autopsy at ibinurol, very different yung kay Divine na hindi inautopsy at hindi rin muna binurol, nananatili muna ito sa freezer habang naghihintay ng go signal na siya ay maibiyahe na nga sa pabalik sa Nigeria bilang respeto sa kanilang mga cultural practices. Samantala, nang tinanong natin ang nanay ng biktima na si Rene Baterbonia kung ano ang next nilang step in terms of legal action, hindi pa doon nila ito iniisip sa ngayon dahil nakatutok muna sila sa burol ng kanyang anak at talagang inaasahan na baka daw bukas ang latest na maibabiyahe na papunta naman ng Agusan del Sur ang labi ng kanyang anak at posible din daw dumaan muna sa Davao kung saan nag-aral si Rene ng kanyang high school. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Inalala ng mga malalapit niyang kaibigan ang isa sa mga nalunod na Ateneo student athlete na si Divine Adili. Hindi raw nila malilimutan ang palabiro at masipag na basketballista. Narito ang Frontline Report. Sa ganitong eksena, gustong maalala ng mga dating teammates sa New Era University Hunters si Divine Adili. Malayo pa lang, ninitian ka na niya at babatiin kahit saan ka pa niya makita. Kahit anong trip ng katropa, sasakyan niya, nakikipagbiruan, marunong makisama. Bilang student athlete, MVP na maituturing sa basketball court si Divine. Siya po yung tinitingala namin, Kasi nakikita po namin kung gaano siya kasipag. Kumbaga, siya po yung nagbibigay na po sa amin ng ilaw. Kung bakit gumagana yung team, siya po yung dahilan, si Divine. Naikwento rin daw ni Divine sa mga ka-teammate kung gaano kahirap ang buhay niya at ng kanyang pamilya sa Nigeria. Nabanggit niya lang po dati na yung kapatid niya po is parang kagaya niya din po sa Mali, nakikipagsapalaran din po. Once a year lang din daw po umuwi. Proud coach naman si Coach Dan na sa loob ng 2 taon nakasama si Divine. Divine is truly a great athlete, mabait na bata, palaging nasa ensayo. Wala talaga kang problema pagdating sa ensayo. Sa eskwela naman, pumapasok sa klase, model athlete talaga, student athlete. At kung mahiling man sila, yan ay makita sana sa huling pagkakataon ang kanilang kaibigan, katropa, ang star athlete na maituturing na malaking kawalan sa basketball community. For me and the players, ang andyan ngayon, ang wala dyan, all we're asking is for us to see Divine and give our last respect, to say goodbye. To say goodbye to him. Sana mabigyan kahit konting panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Chivaria, News 5. Rematch sa Pinay tennis ace Alex Ayala versus American rising star Iva Jovic sa HSBC Championships. Kasalukuyan silang naglalaban sa London at kung sinong mananalo ay aabante sa quarterfinals. Ang tanong, makakabawi ba si Alex nang talunin siya ni Jovic sa French Open o mananaigulit ang American player? Bago yan, minsan na rin naging magkakampi sina Ayala at Jovic sa doubles ng ASB Classic sa New Zealand at Indian Wells Open sa Amerika.
Kaya manalo o matalo, siguradong mananaig ang kanilang friendship. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Kasunod ng mapaminsalang lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao, nagpaabot po ng pakikiramay at dasal ang ilang celebrity. Kabilang po dyan sina Heart Evangelista at Sara Geronimo. Gayon din sina Sandara Park, Mexican actress Thalia, Thai actor Thai Tawan, internet couple Geraldine Blackman and Justin Leo. Pati po si legendary American director Francis Ford Coppola nagpahayag din ng suporta. Ibinahagi naman ni Melay Cantiveros ang mga larawan ng pinsala sa kanyang hometown sa General Santos City. Nanawagan din siya ng tents para sa mga ospital. Nagpaabot din ng mensahe ng pakikiramay ang Chinese actress na si Zhang Yingfei o mas kilala bilang si Linda Walker na saktong nasa bansa nang maganap ang lindol. Susunod, magkapatid na nag-disco party sinaksak sa dance floor. Balisong na ginamit na iwan pang nakatarak sa biktima. Mga senyales ng El Nino na mataan na ng pag-asa. TNT Tropang 5G, may tatabla kaya ang Game 4 ng PBA Finals laban sa Ginebra? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pasintabi po, masela ng aming ibabalita. Nauwi sa pananaksak ang sagyan sa dance floor sa Misamis Occidental. Ang nanaksak isinuko mismo ng kanyang mga magulang. Narito ang Frontline Report. Nakadarag pa sa likuran ng lalaking yan ang pinansaksak sa kanyang balisong. Hindi na siya nakatayo ng diretso. Hawak-hawak siya ng dalawang lalaki. Sa isa pang video, kitang kinakausap ng isang lalaki ang sinaksak. Ang kapatid naman ng biktima, nagkulay pula rin ang suot na puting t-shirt sa dami ng dugo matapos din siyang saksakin sa likuran. Paika-ika siyang naglakad. Nangyari ang pananaksak kahapon sa gitna ng dance floor sa isang disco party sa barangay Gimad sa Ozamis City, Misamis Occidental. Base sa investigasyon, nagkabanggaan sa dance floor ang dalawang grupo. Ang magkapatid, meron daw sinakal at sinuntok. Diyan na nagsimula ang gulo hanggang sa may bumunot ng patalim at nanaksak. Yung suspect nag-react, tinulungan niya yung samahan niya na sinuntok ng mga biktima. Tapos doon na sir, hindi na inaasahan na may balisong para yung suspect sinaksak ng dalawang magkapatid. Desidido ang pamilya ng magkapatid na magsampa ng kaso laban sa nanaksak. Mismong mga magulang naman ng suspect ang nagsuko sa kanya. Patuloy ang investigasyon ng Ozamis City Police para malaman ang kabuoang pangyayari. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Inilipat sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City ang dating pulis na si Rafael Dumlao, isang araw matapos siyang maaresto. Ayon sa CIDG, ang paglilipat sa kanya mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ay batay sa utos ng Court of Appeals. Naaresto si Dumlao sa Quezon City kahapon. Natuntun daw siya ng mga pulis matapos niyang manood ng Facebook Live ng kasal ng kanyang anak. Si Dumlao ang itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyante na si Ji Ik-ju noong 2016. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, nagtapos na ang isa sa pinakamatagal na love stories sa Korean entertainment. Yan po ay matapos ang breakup ni na Girls' Generation member Soo Young at ang aktor na si Jung Kyung Ho matapos ang 14 na taon.
Kinumpirma po yan ng kani-kanilang agency. Posible umanong ang busy schedule ng dalawa ang dahilan ng breakup. Pero sa kabila niyan, mananatili raw na good colleagues ang dalawa. Nagsimulang mag-date sina Soo-young at Kyung-ho noong 2012 at naging public noong 2014. Ito pa nga, maugong ang balitang nakaset na sa July 3. Ang bonggang kasalan ni Taylor Swift at Travis Kelce. At ang venue sa sikat na Madison Square Garden sa New York City. Matapos nga pong announcement nila last year, nagpadala na raw ang couple ng digital save the dates invite sa higit 1,000 guests. Kabilang sa napapabalitang kasama sa guest list ay ang mga A-lister gaya nina Selena Gomez, Emma Stone, Gigi Hadid at teammates ni Travis sa Kansas City Chiefs. Ayon pa sa mga ulat, para mapanatiling pribado ang paghahanda sa kasal, hindi na nagpagawa ng formal invitation sina Taylor at Travis. At ang communications para sa invites, abay isinisend daw via text message. Susubukan ng Barangay Ginebra na dalhin sa commanding 3-1 lead ang PBA Commissioner's Cup Finals kontra sa TNT Tropang 5G. Redemption naman ang hanap ng TNT na susubukang itabla ang serye. Live mula sa Smart Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, anong update dyan? Denise, target ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel ang isa pang panalo kontra tropang TNT 5G dito sa Game 4 ng PBA Commissioner Cup Season 50 Finals Game 4 sa Smart Araneta Coliseum. Bago ang tip-off ay nakatakda munang igawad ang Best Player of the Conference at Best Import Award. Nangunguna sa listahan ngayon sina RJ Abarientos at Justin Brownlee bilang top contenders. Hawak ng Gin Kings ang momentum matapos ang dominant 116-102 victory nila sa Game 3 sa harap ng mahigit 18,000 fans sa Mall of Asia Arena. Umasa si Coach Tim Cone sa 6-man rotation niya kung saan naging explosive si Justin Brownlee with 41 points, 7 rebounds at 7 assists. Nag-ambag din si Stephen Holt ng 23 points dyan. At nagpakitang gilas si Scotty Thompson na may triple-double performance habang may solid contributions sina RJ Abarientos, Japet Aguilar at Troy Rosario. Matapos ang 2 araw na pahinga, inaasahang mapanatili ng Ginebra ang kanilang momentum at makuha ang 3-1 series lead sa kanilang pagbabalik sa hardcourt ngayong gabi. Denise, bukod sa games and awarding ay posible ring mag-alay ng panalangin para sa mga naging biktima ng malakas na paglindol sa Mindanao ngayong gabi. Denise. Maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho. Susunod sa Pusa video, lalaking naglalakad sa gilid ng kalsada, inararo ng sasakyan. At mga basketball player at mga nanood sa pre-season cup nag-alay ng dasal para sa mga nalunod na Ateneo student athletes. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon, wala naman tayong binabantayang anumang sama ng panahon sa loob at maging sa labas ng ating area of responsibility. Ito pong ating habagat ay bahagya rin pong humihina at patuloy pa rin po yung hihina sa mga susunod na araw. Sa ngayon, yan po ay nakaka-apekto na lamang dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon at ilang bahagi ng extreme Northern Luzon. Dahil po sa ating habagat, bagamat nagpapakita po ang ating araw, meron po tayong mga mas matataas na tsansa ng pagulan at mga posibleng thunderstorms dito po sa area ng Batanes, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ang natitirang bahagi naman ng ating bansa, ang natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy pong makakaasa ng mainit at malinsangang panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Magiging maganda po ang ating panahon, pero pagsapit po ng hapon, possible po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms.
Dito naman sa Metro Manila, medyo mababa po yung ating tsansa ng pagulan bukas. Magiging maganda pong sikat ng araw sa umaga. Mainit po sa tanghali, pero pagsapit ng hapon, nagiging maulap po yung ating panahon. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong. Dahil minsan meron pa tayong mga nararanasang isolated o mga localized sa pagulan o yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Mag-ingat din po tayo dyan, mga kapatid. Kahapon nga, inanunsyo ng Pag-asa na nagsimula na yung ating El Nino. Pero ano nga ba ang El Nino? Ang El Nino po ay ang abnormal na pag-init ng karagatan dito po sa gitnang Pasipiko. Particularly dito po sa tinatawag nating Nino 3.4 region. Dahil po mas mainit yung karagatan dyan, mas nakakabuo tayo ng mga kaulapan dyan. So naiipon po o mas madalas po yung ating mga pagulan dito sa gitnang Pasipiko. Para ibalanse po yan ang mundo, nababawasan naman po yung ating mga pagulan sa ilang bahagi ng ating mundo. Particularly sa Western Pacific, kasama po dyan ang Australia, kasama rin po dyan ang Pilipinas. Ang El Nino po ay hindi tag-init. Ang La Nina naman po ay hindi tag-ulan. Ang El Nino po ay pangdaigdigan. Posible pa rin po tayo magkaroon ng tag-ulan at tag-init kapag panahon ng El Nino. Ang epekto po niyan sa atin ay mas mababawasan po yung ating pag-ulan. Posible po yung ating drought at tagtuyot. At mas mararamdaman pa po yan sa huling bahagi ng taon hanggang unang bahagi ng 2027 o sa tag-init po ng 2027. Pero posible rin po yung ating mga malalakas na pag-ulan dulot naman ng enhanced habagat. Dahil po yan sa epekto rin ng El Nino, lalong-lalo na kung merong mga bagyong dumadaan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So lalakas po yung ating habagat, mas marami rin po tayong mga pag-ulan. Yan naman po ay sa unang bahagi ng ating El Nino. Kaya paghandaan po natin mga kapatid ang mga posibleng epekto nitong El Nino natin sa mga susunod na buwan. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako pang New Weather Frontline, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Sa gitna ng umano'y banta sa seguridad sa Senado, isiniwalat ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng isang armadong grupo ang manggugulo. May kaugnayan din daw ito sa mga bagman umano ni Zaldico. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico ay posibleng konektado sa sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Ayon yan mismo kay Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa virtual press con, isiniwalat yan ng senador. Ito raw ang ibinunyag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa mga senador noong nagkaroon ng consultative meeting ang Blue Ribbon Committee noong Lunes. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why out of abundance of caution, we took these steps, yung work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Sir, sorry. Connected to them meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha natin? Hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them. Ayon pa raw sa NBI, manggugulo sa Senado ang mga nasa likod na nagbabanta sa institusyon. Is this a threat na may magrarally sa labas ng Senado, susugod sa loob? At least give us a picture, sir. Okay. What threat are we talking about? Hindi ko lang masabi in detail, no? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no, sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo. Bilang tugon, isinailalim ni Gatchalian sa heightened security measures ang Senado dahil sineseryoso raw nila ang anumang banta. Si Sergeant at Arms today and tomorrow will be coordinating with all of these intelligence agencies para ma-validate at malaman natin. But in the meantime, we have to take this seriously dahil ang aking pinaka priority ay safety ng mga empleyado, members of the media in the Senate, and of course the senators. Pero hindi lang Senado ang may threats, kundi pati ang Malacanang na ayon kay Senator Gatchalian, posibleng magkaroon ng malawakang rally sa labas ng palasyo sa June 12, Araw ng Kalayaan. Base raw yan sa impormasyong nakukuha nila. May tinukoy na raw na ilang personalidad ng NBI na nasa likod ng pagbabanta, pero hindi na raw muna ito ilalabas ni Gatchalian. No visitor policy muna kasi hindi natin malaman kung sino mga pumapasok sa loob. If ever lang pasukin yung Senado, we just want to make sure that yung mga records natin intact. Marami doon ay wealth of knowledge and discussions in the past, no. Marami rin doon mga executive session files nandoon din. So we just want to make sure na walang mawawala ng records, no.
So, again, abundance of caution. Tinanong naman si Gatchalian na baka ginagawa lang ang paghihigpit para hindi makapagdaos ng hearing ang Cayetano Block sa paunguna nila Senators Pia Cayetano at Rodante Marcoleta. Sagot ng senador, Senator Erwin Tulfo ang chairman ng Blue Ribbon at siya lang ang pwedeng magsabi kung may hearing siya o wala. No? At we're taking cue from him. binweltahan naman ni Gatchalian Senator Alan Peter Cayetano na nagsasabing bakit hindi nila alam na merong banta sa Senado. Gate ni Gatchalian, in-inform ang lahat sa pamamagitan ng memo. Bukas yung aking tanggapan to all senators. In fact, may mga kausap rin ako ng mga minority senators dahil kaibigan naman natin sila. Pero may efforts na personally kay Senator Alan. My doors are open, my heart is open. Pero giit niya, bahala na daw Senator Cayetano kung gusto pa niyang ipagpatuloy ang paglalabas ng memo sa mga empleyado ng Senado. Ang mahalaga raw kay Gatchalian, tuloy ang operasyon ng Senado at walang maiipit na sweldo. Sumang-ayon na rin daw ang Senate Secretary ng Cayetano Block na si Attorney Jose Luis Montales na i-turn over ang mga dokumento sa bagong Senate Secretary na si Attorney Ray Bantug. Kung ang Malacanang sinabi sa mga senador na umayos kayo sa gitna ng agawan ng liderato, si Vice President Sara Duterte naman back to you ang Malacanang. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo. Kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. Nang tanungin naman ang opinyon ng bise tungkol sa issue ng quorum, ang sagot niya, wala akong legal na opinyon sa mga pangyayari. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado. Giit pa ng bise, dapat kahit yung mga nakakulong o nagtatago ay isama pa rin sa bilang para sa quorum. Di dalawang grupo kundi isang institusyon ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong kasama yung nagtatago kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Ipapaubaya naman daw ni VP Sara ang kanyang impeachment case sa kanyang mga legal counsel. Sa ngayon, pumirma na si Senator Gatchalian para sa notice for pre-trial. Naghahanda na rin daw siya na mag-preside sa impeachment trial ni VP Sara. Pero pinag-uusapan daw ang bali-balitang posibleng si Senator Chis Escudero na isang abogado ang mag-preside sa impeachment trial. Nananatili naman daw na 2/3 ng 24 na senators ang kailangang bilang para ma-convict ang isang ini-impeach na opisyal. Hindi raw magbabago ang threshold kahit pa mas kaunti sa 24 ang dumalo sa impeachment trial. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Inabsuelto ng Ombudsman sa mga reklamong plunder, graft at malversation sina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Kaugnay yan ang paglilimit ng 60 billion pesos na unused funds ng PhilHealth sa National Treasury ng Finance Secretary pa si Recto. Sa inilabas na resolusyon, isinaad ng Ombudsman na kulang ang mga ebidensya laban sa mga ito. Ang ginawang paglilimit ng sobrang pondo ay alinsunod din daw sa General Appropriations Act o GAA noong 2024. Sa huli ay binalik din ni Recto ang pondo sa PhilHealth sa utos ng Korte Suprema. Nag-alay ng 1 minutong katahimikan ng players at audience ng PhilOil Eco-Oil Preseason Cup para sa nalunod na student athletes na sina Divine Adili at Rene Baterbonia. We ask everyone to observe 1 minute of silence. Bago ang game sa
Ginawa yan bago ang game sa pagitan ng UST Growling Tigers at Adamson Soaring Falcons. Patuloy rin ang pakikiramay ng mga malapit kina Divine at Rene. Ang volleyball player na si Donna May De Leon ng Ateneo Lady Eagles nag-share ng sweet photos nila ni Divine. Siya na raw ang kindest at most loving person na nakilala ni Donna. Si Aymar Okeke naman ng Ateneo Men's Volleyball Team, sinita ang mga content creator na tila pinagkakakitaan ang pagkamatay ng dalawang student athlete. Hindi rin daw dapat maglabas ang mga ito ng haka-haka sa internet kung hindi naman alam ang buong detalye. Ang dating Lady Eagle na si Gretchen Ho, umaasang gagawin ng Ateneo ang nararapat. Mas kakalat din daw ang mga maling impormasyon kung mananatiling tahimik ang universidad. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tam. Susunod, lalaki na nagnakaw ng 350,000 pesos, isinuko ng kanyang sariling anak. At babaeng OFW, ipinagpalit ang mister niya sa lalaking nakilala sa TikTok. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Laging nakaamba ang panganib mula sa paglabas ng bahay, kalsada o maging sa loob ng eskwelahan. Paalala sa mga magulang at estudyante, stay safe, kapatid. Hanggat maaari, samahan ang mga bata sa pagpasok at pag-uwi mula sa eskwela. Maging maingat sa pagtawid at gumamit lamang ng pedestrian lane. Huwag kumausap o tumanggap ng kahit na ano sa mga taong hindi mo naman kilala. Magpaalam sa magulang kung may iba ka pang pupuntahan bukod sa paaralan. Siguraduhin may emergency contact ang suot mong ID. Magdala ng pito at flashlight para handa tayo sa anumang sakuna. Mag-ingat din sa mga pagkain na mabibili sa labas ng paaralan. Kung kaya, magbaon ka na lamang ng lutong pagkain. Irespeto ang mga kaklase, guro at mga school personnel. Araw-araw, laging maging handa. Laging maging alerto. Stay safe, kapatid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Isinuko ng sarili niyang anak ang lalaking nandukot ng sobre sa bag ng isang babae sa La Trinidad, Benguet. Sa pool sa CCTV ang pasimpleng pandurukot ng lalaki sa backpack ng biktima kahit pa maulan. Daling-daling tumuwid palayo ang kawatan nang makuha ang sobre. Sinubukan pang habulin ng babae ang kawatan pero hindi niya na ito inabutan. Ang dinekwat na sobre naglalaman pala ng 350,000 pesos. Nang makarating ang balita sa pamilya ng lalaki, agad siyang isinuko sa mga pulis. Depensa niya, nagawa lang daw niyang magnakaw dahil sa matinding pangangailangan. Sa huli, naibalik ang pera at hindi na nagsampa ng reklamo ang biktima. Sa pulsa video, ang pagsalpok ng kotse sa isang lalaking naglalakad lang sa gilid ng kalsada sa Istanbul, Turkey. Hindi napigilan ng bollards ang sasakyang dumire-diretso sa sidewalk. Kaya si kuya tumilapon pero agad siyang napatayo sa gulat. To the rescue naman ang ilang nakakita at dinala siya sa ospital. Pero ang masaklap, ang driver na nakabundol sa kanya, mas nag-alala pa raw sa nasirang sasakyan. Nag-file na ng police report ang kampo ng biktima. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, rumatsada na sa kani-kanilang mga proyekto sa pelikula at teatro ang ilan sa mga artists ng Star Works. Gaya po ni Molly Langley na inaral ng husto ang character ni Gloria Estefan. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Talagang mapapainda ka sa mga awitin ng world-renowned Latina singer na si Gloria Estefan. Kilala siya sa mga awiting conga, Rhythm's Gonna Get You,
Don't Wanna Lose You, Anything for You, at marami pang iba. Ang musika niya mapapanood na sa teatro dito sa Pilipinas via On Your Feet. First time ito sa bansa. Tampok dito ang buhay at tagumpay ng mag-asawang Gloria at Emilio Estefan sa mundo ng Latin international music. Isa sa mga gaganap na Gloria Estefan ang Starworks artist na si Molly Langley, kasama si Kayla Rivera. Si Molly, na-internalize na raw ang karakter ni Gloria para sa musical play. It's a great honor to be playing her. I feel so grateful, and I have to do justice because she is an icon. I did countless of research. I watched her interviews. I read everything I could find online about her. Bukod sa na-enjoy niya ang mga kanta ni Gloria Estefan, marami rin daw siyang natutunan sa buhay ng Latina artist. She's such a strong person, such a resilient person. She's so inspiring, especially as a young woman. I am also very driven and very resilient and hardworking, and I see that with her. So I try to put that aspect of myself into her character. Kasama ni Molly sa produksyon ng Cuban-American actor niya si Jason Canela, naggaganap bilang si Emilio Estefan. Mapapanood ang On Your Feet sa Proscenium Theater sa Rockwell, Makati City. Gaya ni Molly, hataw rin si Starworks artist si Lynn David. Pagkatapos ng sunod-sunod na guesting sa Vibe at Good Morning Kapatid, sasabak na rin si Celine sa pelikula. Kasama nga si Celine sa cast ng Home Along the Riles, The Reunion. Hindi nga makapaniwala si Celine na napabilang siya sa tinatawag na niya ngayong extended family. Ramdam na ramdam ko po yung saya and yung pagiging pamilya, and sobrang thankful po ako na may extended family na rin po ako. Mapapanood ng Home Along the Riles, The Reunion this June 17 sa mga sinihan. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, nasa 100 eskwelahan sa Japan, suspended ang klase dahil sa gumagalang oso. Bukod dyan, may isa pang hinahanap ng oso na may highly intelligent. At lalaking nakilala lang sa TikTok, ipinalit ng isang OFW sa kanyang mister. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinuspende ang klase sa halos 100 eskwelahan sa Japan sa gitna ng pag-alagalang mga oso sa kanilang lugar. Ang isa pa nga itinuturing na matalinong hayop kung bakit narito ang Frontline News Abroad. Bumulaga ang isang itim na oso sa labas ng mga shopping center sa Utsunomiya sa Tochigi Prefecture sa Japan. Nagulantang nga riyan ang dalawang lalaking naglalakad, pero agad tumakbo palayo ang oso. Sa takot ng mga residente, sinuspende ng gobyerno ang pasok ng halos 100 paaralan sa prefecture. Makalipas ang 2 araw, namataan ulit ang black bear na palangoy-langoy pa sa kanal sa isang residential area. Nag-over the bakod pa nga yan. Saka nagtatakbo sa bakura ng isang bahay. Rumesponde ang mga otoridad. Gumamit sila ng dart gun na may tranquilizer para patulugin ang hayop. Nang mahuli ang oso, isinakay ito sa truck. Hindi malinaw kung saan ito dinala. Pero sa kabila ng pagkakahuli, hindi pa rin back to school ang ilang paaralan dahil sa posibleng isa pang osong palibot-libot sa lungsod bago ang bear sighting sa Tochigi Prefecture. Unang nagkaroon ng bear attack sa Fukushima Prefecture noong June 3. Isa rin itong black bear. Pero kakaiba po yan dahil kung ang isa pa-chill swimming, ito nanugod sa isang factory at nang atake ng empleyado. Nagpatakbo-takbo pa yan sa paligid ng isang factory.
at nagbubukas ng bintana. 4 ang naitalang sugatan sa Fukushima. Hindi pa nahuhuli ang oso na yan. Pero ayon sa mga eksperto, posibleng highly intelligent o matalino ang naturang bear na yan base sa mga ikinikilos nito. Sa tala ng Japanese government, mula January hanggang March, 13 na ang nasawi dahil sa bear attack. Isa sa tinitignang dahilan sa biglang pagsulpot nito ay dahil sa climate change. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Mga kapatid, hanggang magnitude 8.2 na lindol daw ang posibleng magpayanig sa 6 na active trenches sa Pilipinas. Alam nyo ba kung ano ang pinakamalalim sa Pilipinas? Cotabato Trench, Philippine Trench, or Manila Trench? Isa-isahin po natin. Simulan natin sa Cotabato Trench. Pagwawasto lamang po mga kapatid. May lalim po itong aabot sa 5,700 meters o halos 6 na kilometro. Ito nga ang fault system na gumalaw kaya nilindol ang Mindanao nitong Lunes. At hindi po Cotabato Trench ang pinakamalalim. So ano ang mas malalim? Manila Trench or Philippine Trench? Ito na nga, ang aktibong Manila Trench na nakapwesto sa western coast ng Luzon at Mindoro ay may lalim na 5,400 meters. Opo mga kapatid, mas malalim pa ang Cotabato Trench kaysa sa Manila Trench. Ito pong matindi. Yung pinagsamang Manila at Cotabato Trench, lumamang lang ng kaunti ang lalim sa Philippine Trench. Umaabot po ito sa 10,540 meters. Grabe! Kumbaga, lalamunin nito ng buo ang Mount Everest. Usapang lalim pa lang po yan ha, kung usapang haba naman. Mula silangang Luzon hanggang timog silangang Mindanao, ang haba ng Philippine Trench. Umaabot yan sa 1,320 kilometers. At ayon pa nga sa ilang pag-aaral, ay posibleng umabot pa sa 1,800 kilometers. Sa kabuuan, 6 ang dambuhalang trench sa Pilipinas. Idagdag pa po riyan ang East Luzon Trough or Trench, Negros Trench at Sulu Trench. Mga kapatid, hindi po nape-predict ang lindol. Pero oras na tumama po ito, importanteng alam natin ang mga dapat gawin. Duck, cover, and hold. Paulit-ulit po natin yang naririnig pero gaya po ito ng K Alaman, ito po ay ating K Yamanan. K, okay. Susunod, misis na may kalaguyo raw na nakilala sa TikTok, ipinatulfo ng kanyang mister. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ipinatulfo ng isang mister ang OFW niyang misis na nabisto niya na umano'y nangangaliwa gamit ang TikTok. Nagpadala pa raw ng pera ang kanyang asawa at binilhan ng motorsiklo ang umano'y kabit. Narito ang Frontline Report. May mga anak po ba kayo? Dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang padre de pamilya na si Arnulfo Cuenco mula sa Isabela. Inirereklamo niya ang OFW niyang misis na si Marivic na sa pagkakaalam niya ay nasa Kuwait. 18 taon na silang kasal at may 3 anak. Natuklasan niyang umuwi sa Pilipinas nung nakaraang buwan. Pero hindi sa pamilya niya, kundi sa kabit umano nitong si Darrell Ken Pumatlag sa Davao. Nakita pa niyang nag-post ng larawan na magkasama ang dalawa. Kwento niya, nakilala lang daw ng kanyang misis si Darrell sa TikTok. Si Mrs. po mismo nagsabi na single ba yan? Siya po mismo
pakilala sa sarili niya. Siya pa nanligaw kung tutuusin. Ang masakla pa, ginagastusan daw ng kanyang misis ang kalaguyo umano nito. Nagbibigay po siya ng 1,000, minsan 500. Kada buwan? Kada linggo? Opo, buwan po. 14K po ang binibigay ng asawa ko sa kabit niya. Nilabasan niya po ito ng motor. Kami niya pong ginawa doon, motor, TV, Durabox, foam. Samantalang yung bahay po namin, sira-sira po. Umabot pa raw sa punto na nagkautang ng 5,000 piso ang kanyang misis. Pero hindi raw ito binabayaran ni Arnulfo. Hindi rin daw alam ni Arnulfo ngayon kung nasaan ang kanyang misis. Umuwi na sa mga anak niya po. Handa ko po siyang tanggapin. Mensahe niya naman sa umunoy kalaguyo. Good luck. Napirahan mo lang yung asawa ko. Alam ko, pira lang yung habol mo. Alam ako, sinsya ka. Wala pang pahayag ang mga inirereklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Naghain ng panibagong diplomatic protest ang gobyerno ng Pilipinas laban sa China. Kasunod yan ng natagpo ang isang platform na palutang-lutang sa karagatan sa Bajo de Masinloc. Narito ang Frontline Report. 8 estruktura. Ganyan na karami ang iligal na itinayo umano ng China sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ang pinakabago nga riyan, ang isang platform na palutang-lutang sa karagatan. It is surrounded by fenders, meaning it protects the platform from bumping towards the vessel that will tow or run alongside the platform each time that it will be moved from one point to another. When we first saw this, it is anchored and it is floating during that time, no? And there are 4 metal poles that you can see on each corner. And Pero, paano nga ba umabot dyan? Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Rear Admiral J. Tariela, May 20 nang mag-monitor sila via satellite imagery. Wala raw visible man-made structure na namataan. Pero kinabukasan hanggang May 30, dito na na-detect ang Chinese research vessels hanggang sa nakita na ang panibagong estruktura. we're able to document a square object near the southeast entrance. This was the first indication that there was a structure at the opening of Bajo de Masinloc. Nakumpirma rin ito ng magsagawa ng Maritime Domain Awareness ang PCG. Hinaras pa nga raw tayo ng helicopter ng People's Liberation Army o PLA ng China na nagmamasid sa lugar. Mula niyan, sunod-sunod na ang pagbabago sa Bajo de Masinloc. On May 31, we were able to observe 4 significant changes. We saw an unidentified floating object. We also documented a possible antenna structure on the southern part of the opening. And then we also noticed that the movable platform left from the opening of Bajo de Masinloc from the entrance, moving inside the shoal. Ayon sa PCG, nasa 12 hanggang 15 Chinese personnel ang nakita sa service boat at mismong platform habang isinasagawa ang paglilipat nito. Muling iginiit ng pamahalaan na hindi ito otorisado. We see that in general, these are all data gathering activities of the People's Republic of China, the government of China. And for whatever it's worth, it is part of our continuing effort, monitoring and seeing what are being developed there, and that will be the basis of our forthcoming appropriate actions. Nakakaalarma rin daw ito ayon kay Tariela. Ang layo ng Bajo de Masinloc ay nasa 119 nautical miles mula sa Zambales at nasa 500 nautical miles naman ang layo nito mula sa Hainan, China. Nagsumite na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng mga bagong estruktura. Sa ngayon, wala pang namomonitor na dredging vessel sa Bajo de Masinloc. Pero pangako ng PCG, hindi mauulit sa bahura ang ginawang pangaangkin noon ng China sa Mischief Reef o Panganiban Reef na nasa Spratly Islands. Nagbabalita mula sa Frontline, sa Eileen de la Cruz, News 5. Showbiz, eto na nga!
Eto na nga, lagari sa sunod-sunod na proyekto ang aktres na si Janela Salvador. Bukod sa culinary show na Kumusta tuwing weekend, coming soon na rin ang kapatid serye niyang The Good Doctor. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Matapos magpakitang gila sa pagluluto at paghahanda ng palabok, Need air, I need air. Wait, my legs. si Janela Salvador napagod sa kusina. Yan ang mga eksena sa isang episode ng kapatid reality show na Kumusta. Pero kahit pagod, happy pa rin daw ang aktres dahil sa mga tumatangkilik sa kanila. Happy ako na na-appreciate ng mga tao yung pinaghirapan namin ng sobra sa Korea. Ngayon parang mas may understanding ako sa hirap talaga ng mga tao behind restaurants, kitchens, and even OFWs. Say ni Janela, marami pang aabangan sa kanilang reality show. Kabilang na ang mga moment with Korean oppa Ji Chang-wook at co-stars sa sina Jody Santa Maria, Francine Diaz, RC Munoz at Chef JP Anglo. Dire-diretso rin ang handog ni Janela sa kanyang fans dahil sa commercial run ng critically acclaimed film niya na Open Endings, kung saan kasama niya sina Lian Mamonong, Clea Pineda at Jasmine Curtis Smith. Tungkol ito sa sapphic relationships ng apat na magkakaibigan. Sakto sa pagdiriwang ng Pride Month. We're able to reach a bigger audience, so medyo nakakakaba siya, pero hopefully nga ma-send namin yung message na there is an audience for this, and I'm just so happy to be a part of this. Bukod dyan, naghahanda na rin si Janela kasama si Inigo Pascual para sa kapatid seryeng The Good Doctor na talaga namang pinag-aaralan daw nila. Ayaw din namin maglabas basta-basta na medical show. Siyempre gusto namin ilapit sa katotohanan lahat, accurate, and siyempre yung mga doktor ayaw namin i-disrespect. So gusto namin okay yung magawa namin show. Mapapanood soon ang The Good Doctor dito sa TV5. Showing na sa mga sinihan ng Open Endings simula bukas. Habang every weekend naman ng serving ng good vibes sa Kumusta. Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. Ito pa nga, mapapalaban sa isang game ang mga bida ng A Secret in Prague. Ang inimbentong laro ni Enrique Hill aka Mikoy called Pera o Bulong. Makalusot naman kaya sina Mikoy at Agent Alex played by Kim Domingo kay Kiara Baltrovi aka Andrea Brillantes. At dahil kailangang ituloy ang laro, ibubunyag ni Agent Alex ang laman ng kanyang puso. Pero pagkatapos ng aminan, mukhang mapapalaban naman si Agent Alex para sa kanyang kaligtasan. Abangan ang mga eksenang yan mamaya sa A Secret in Prague pagkatapos ng Frontline Pilipinas. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.